So, um, hello, sir. So dito, sir, this is my um, topology. Then I will show you na kung paano gumana yung uh, VLAN, inter-VLAN, spanning tree, tsaka routing protocol. So here, meron tayong isang router, isang switch, and 4 devices. So, yung mga neto, mga IP, yung IP address nito is um, para ito. So, ayun, the VLAN 10 is the red one, VLAN 20 is the green, VLAN 30 is um, blue. So, if we're going to look for our switches, this is our um, panic yan. So here, makikita natin yung mga VLAN kung saan sila active. So sa default, of course, yung mga hindi natin na-select mga devices. So yung mga na-select natin is sa VLAN 10, which is pangalan niya is VLAN 10 na may tapas internet na 02 saka 05. So si 20 din, VLAN 20, si fast internet sa 4, passenger 4, and then sa 30 is passenger 3. So um, we count to the router to get an access to our to get access to the router. So here our ano naman, our spanning tree. So in-enable natin si spanning tree first to prevent loops and um, storm mill or something like that. Yung hindi sila magkaroon ng loops. So the priority I the root is the R switch 1, of course. Wala nang iba. Ito lang naman yung switch natin. Which is the priority is 32769. Which is assigned na fast internet sa kanya is 01. So, sa VLAN 10, of course, papasok dyan si 02, si 1, at saka 5 kung anong uh, enter natin VLAN. Of course, sa VLAN 20, si 01 at saka si 04. Sa VLAN 30, si 01 at saka si 3. So, if we get access to that email, hindi magkakaroon ng looping kumbaga ng email. So, I already discussed the uh, VLAN and inter-VLAN. So, spanning tree is also. Next is the routing. So, check natin si router. Ano bang meron kay router? So, first, nag-encapsulation tayo to get access subnetting for our gateways. So, ano ba sa gateways? Ito yung paraan kung saan makakakuha ng email pero hindi email yung bawat devices pero in a specific way na kung saan siya pupunta itong gate na to, si gate 1 ba o si gate 2 kumbaga. Example, yung encapsulation natin sa VLAN 10 is 192.168.10.1. So, and ganoon din naman si 20 at si 30. So, paano gumagana yon? We just making um, this IP address be specific. So, dito, nag-show sa router natin, nag-show IP protocols tayo. And, ayun, currently hindi pa natin nalagay pala or na-enable yung router RIP natin. So, next is, yun nga, inalam natin. So, enable natin show IP protocols. So,
dito ang details niya, pinapakita niya how RIP, um, gigabyte internet, sending or receive email to dun nga sa VLAN 10 na in-example ko dun nung una. Kaya kung bakit may VLAN 10 na may nakasunod, which is the PC number 3. Yun nga, PC number 0 tsaka sa PC number 3. Gusto ko kasi makita of mag, ano, papasok. Of course, papasok yan. Yung VLAN eh. Of course, mag-fail dyan. Kasi hindi sila parehas. So, in IP protocols naman tayo, meron tayong routing network na si 192.168.10, 192.168.20, 192.168.30. Yung default niya is 120. Yan, sa distance. I think napaliwanag ko na lahat about sa paano mag-routing protocol sa pamamagitan ng paggamit ng subnetting at saka paano may makita to. You should summarize your enable mo muna yung RIP mo, then show IP protocols mo na. And that's it. Okay.